What is up guys, it is not your idol back at it again with another video, and for today's video, i-discuss lang natin yung nangyaring drafting sa TLPH versus Entity and titingnan natin kung saan ba possible na nag-adjust dapat yung team ng TLPH kasi I mean para sa akin sa draft talaga nagkatalo and sa execution ng mga heroes lalo na sa current meta. So without further ado, simulan na natin. So, tingnan muna natin yung first bans ng both teams. For TLPH, they go for Fanny, they go for Phobius, and then Esmeralda. Tapos, sa Entity 7, they go for a Marcel, Valentina, and as well as Atlas. So, open na open yung Freya. And most likely sa mga teams ngayon, hindi talaga nila binibigay yung Freya sa second pick. But ang TLPH, they prioritize Hirara over Freya. So yun, first pick sila ng Hirara. Tapos yung Entity 7 naman is nag-pick ng Freya plus Beleric. So meron na silang dalawang heroes na malakas sa XP, Gold Lane, and Roam. Depende pa kasi yung Beleric kung saan ilalagay. So, win na agad to sa Team Entity 7 for their side lanes. Next is nag-adjust into picking up Pakito without even knowing kung ano ba yung ka-counterin ng hero na Pakito doon sa Beleric Freya. Kasi feeling ko, sa current meta na meron tayo ngayon, dapat is nag-a-adjust ka based sa kung ano yung last picks ng mga teams mo. So, yung Eudora is hindi rin magandang hero for this one kasi nag-Beleric Freya sila. So, walang secure pick for an assassin pick. But sila nag-pick ng Eudora sa third pick, eh wala pang ang assassin. Tapos, Pakito naman is, I don't think malakas yung Pakito sa Freya and then Beleric. So, medyo questionable yung two picks ng TLPH for that game. So, move forward tayo. Lastly is nag-pick ng Selena yung Team Entity 7. At liban sa comfort pick to, this can also help them para ma-secure kung nasan yung positioning ng Eudora without even checking up the bush. So, sobrang importante ng Selena pick for Entity 7 para yun, ma-counter din yung Eudora. So, ang inisip pa rin ng Team Entity is yung counterin yung hero na Eudora. Pwede pa nga sila na mag-Matilda dito pero hindi na, ay Matilda, mag-Rafaela dito pero they opt in for a damage hero which is the Selena pick. So, next sa mga ban is staple bans lang din. Nag-ban ng Kari and ng Chu ang Team Entity 7. Nag-ban sila ng Kari para hindi ma-counter yung Freya Beleric nila just in case. Tapos yung Chu naman is ginamit nila, ay binan nila dahil wala pang roamer ang TLPH and pang-disrupt kasi ng position yon sa Freya. So, pag nag-Chu, pakito to, possible na may ma-pick up na Freya. So, inalis na nila yung idea na yon. Tapos, sa TLPH, they go ban for damage heroes. A jungle damage heroes. So, Guinevere and then YSS. Tapos, Team Entity 7, they go for a Barat's pick. Parang nagbigay ng idea yung TLPH dito na, I mean, nagbigay ng risk yung Entity 7 na, guys, possible to, ano to, carry Pakito to, or gold lane Pakito to, kasi naghirara na sila, Pakito and then Eudora. So, isa sa mga pang-counter talaga na setup or composition is a utility jungle. Kasi nga, pag nag-utility jungle ka, madidisrupt mo yung jungle ng kalaban kasi naka-assassin lang sila. Tapos, fighter pa yung dalawa so walang tutunaw sa'yo as a Barats. Pwede sana to if they transition the Pakito into XP tapos kumuha pa sila ng um, marksman which is naban na yung carry. So, ifo-force nila na iko-clod si Teddy if ever. Pero yun, nag-opt-in ang TLPH sa Uranus plus Minotaur which is yung Minotaur dito is parang Beleric yung setup dito. Adjust, taga-counter set. Tapos pag may pumasok na Freya, Selena, Barats, yun, ika-counter set lang ng Minotaur. So para siyang nerf version or mas mahinang version ng Beleric. Tapos yun na yung nail in the coffin ng Team Entity 7, yung Moscow pick. Kasi nga, naka-fighter gold din, pakito naman sila. Tapos nandiyan naman yung Uranus is naging XP. Tapos ayun, kailangan na nila ng hero na pantutunaw sa mga frontline ng TLPH. So, doon talaga nagkaroon ng problem. Kasi, um,
parang ang nasa isip ng TLPH is tayo yung magde-decide ng meta, tayo yung magde-decide ng draft natin ngayon. While yung Team Entity 7, they just go for an adjustment, a tawag ito, a counter for every picks na ginagawa ng TLPH. That's why yun, mas nahirapan yung TLPH dito na sabayan yung Team Entity 7. Most likely sa draft lang talaga. So kung titignan mo pa lang yung draft, di pa nagsisimula yung laro, para sa akin medyo lugi na talaga yung Team Entity, yung TLPH. So yun lang guys, maraming salamat. And wala tayong video ngayon kasi wala ako sa bahay. And yeah, see you when I see you. Yun lang. Bye.